na yung ano, Y. Okay? Ito yung resistance equivalent, no? Okay? So, isolve muna natin yung RD. Okay? So, ang RD natin is what? 90 multiplied by what? 40. Tama? Yung adjacent side ng RD natin. Okay? All over the sum of all sides. So, which is 90 plus 40 plus 80. So, this become 17 point, pakicheck na lang class ha, 14 ohms. Okay? Next, kunin natin yung RE. Okay? So, RE ito, itong side na to. Okay, so RE is what? 90 multiplied by 80. All over the sum of all sides. So, 90 plus 40 plus 80. So, this is 34.29 ohms. Tapos yung RF is equal to ano yun? 80/40. Tama ba? So 40 times 80 multiplied by the sum of all sides. So 90 plus 40 plus 80. So ang sagot dito is what? 15.24 ohms. Okay? Now, ano na itsura ng circuit natin? So i-redraw natin to. Yung transformation ng ano circuit natin. So this become what? So meron tayo ditong resistance. Okay? Same dun sa baba. Okay? So mariretain yung ano, this one, which is 30. This is 15. This is 10. This is 30. Ganun din sa kabila. Okay? Nandun pa rin yung original na resistor natin. Okay, so this is 20. This is 35. Okay? So, anong mangyayari dito, class? So, magiging ano lang to? Okay? So, ito yung ating kanina, E, F. So, this one is 17.14. Ito is RE. 34.29. Ito is 15.24. Okay? Susundan nyo ba, class? This is 120 volts. Okay. So next, anong gagawin natin dito? So this one, ko-convert natin tong star to delta.
Okay? So, ano yung formula natin dyan? So, mangyayari ngayon dyan, pagka-convert natin dyan, i-draw natin yung ano, yung delta sa loob nito. So, gawa tayo dito ng, ay, malapit na yung kulay. Siguro magandang kulay yan is, say, green na lang, green. Ayan. Okay? So, ito yung delta natin ngayon. Convert natin siya sa delta. Okay? So, kung kayo ang ginamit natin is pass, product, adjacent, all over, the sum of side. Pass. Ito naman, gagamitin natin is sum of SPAW, adjacent over the opposite. Okay? So, anong i-label natin dito? Okay, so halimbawa, this one, palitan natin siya ngayon. Gawin natin A, okay, B, and C. Okay? So, ano yung magiging formula natin ngayon? Halimbawa, hanapin natin si RA. RAB. RAB. Ibig sabihin, itong side na to. Kasi eventually, mawawala itong star eh. Okay? So, anong mangyayari dyan? Anong formula natin? Yan pa ba kayo, class? Yes po. O RA, ano yung opposite ng RAB natin? So, for example, in this case, ano ang opposite ng ating RAB? This one. Di ba yung 15? Tama ba? CRF po. So, this is 15.24. Ano yung ilalagay natin sa taas? Ito yung RAB natin ha. This is RAB. This is RAC. RAC. Ito is RBC. Nandito pa lang tayo sa bandang RAB para ma-convert natin siya. So, ano yung multiply natin dyan? 17.14 times RD times RE, tas 17.14 times 34.29. 17.14 times what? 34.29 po. Okay, so 34.29. Okay. Okay, so plus, ano yung susunod? 34.29 plus ay times 34.29 29 times times, 15.24. okay, tama, 15.24 plus, ano yung susunod? 17.14 Okay, times so 17.14 multiplied by what? 15.24. Okay, 15.24. Okay.
So, anong sagot natin dito? Wala akong calculator. 90 ohms po. Ha? 90 po. 90 o Yes 19? po, 90. 90 ohms, tama? Okay. Sunod nyo. RAC na lang natin muna o okay, RAC. RAC. Okay? Yung taas walang problema, kokopyahin mo lang siya. Okay? So, 17.14 multiplied by 34.29 plus 34.29 times 15.24 plus what? 17.14 multiplied by 15.24. Anong opposite ng RAC? CRE po. 30.29. 54.29 ohms po. Ano yung sagot dito? Okay, compute na lang. 40 ohms po. 40. 40. Tama? So next, RBC. Okay, itong baba. Okay? So, kopya nyo lang yan sa taas. 17.14, 14 times 34.29 plus 34.29 multiplied by 15.24 plus 17.14 times 15.29. Anong opposite ng RBC? 17.14 po. 17.14. So ano ang natin dito? Ohms natin. 80 ohms po. 80. 80. Okay. Ngayon, ano na itsura ng circuit natin? Kasi mawawala na to eh. Okay? Mawawala na itong star na to. Mawawala to. Mare-replace siya ng mga values na to at saka magiging delta na rin siya. So, i-ano natin siya. Lipat natin siya sa next page. Pero kunin natin to. Paano tayo maligaw? Okay? So, retain natin siya. Tapos, punta tayo sa next page. Base natin. Medyo malaki lang. Okay? So, ang magiging natin ngayon, transformation is, okay, so i-redraw natin, no? Ito pa rin si 15. Ay, sobra ako. Anyway, Control C. Okay? Yan. So, napansin nyo, class, dito, pare-retain pa rin yan sa katong sa baba. Yun nga lang, panibago tayong, nasaan na yung ako nito? Okay, so sulat natin original value. This is 15 ohms. This is 10. Ito, 30 pa rin siya. Ito is what? 20. Ito is 35. Tapos ilagay natin yung nakuha nating delta sa loob. So, punta tayong draw. Yung nakuha natin delta, ito siya. Okay? Yung RAB natin, nandito. Ito yung RAB. Anong value ng RAB? 90. Tama? Tapos yung BC, ito siya. Anong value niya? 80. Tapos,
Yan. Ito yung RAC. Ang value is 40. Okay? So sa tingin niyo class, anong klaseng connection to? Okay, kung i-redraw ko siya para hindi kayo malito, actually parallel na yan. Okay? So pag titingnan niyo siya, ito yung ano natin, di ba, yung node natin dito. Halimbawa, lagyan natin A natin, A siya. Ito yung node A. Okay? So kung papansinin mo, pwede mong i-stretch yung node A up to doon. So ang mangyayari, itong 30, 90 is what? 40, 20 what? 30, 80 what? Okay? So sige. Para ano muna, no? Compute muna natin siya. Since magkasama tong dalawa, ay sorry, Control Z, Control Z. Sa isang linya, pili tayo na, ano, erase. So magkasama tong dalawang to, doon sa node na yon, saka node na to, kasi parang nangyari dyan, itong isang line na to, yung node A sa taas, at saka yung sa baba, magkakasama sila. Kung papansinin nyo. Okay? So pwede mong sabihin na dito, si 30, kasama niya ditong si what? 90 po. 90. Okay? So, doon sa kabilang side, ano yon? Itong, ano to? 80 saka 35. Nandito siya. So, parang nangyari dito, sa joint na to, isa dulong joint, no? Iyan natin siya. Okay? Itong joint na to, makikita mo dyan si, saka to, sino? 35. Ano pa makikita mo dyan? Si 80. Tama ba? Ngayon Yes po. yung 40 mo, nandito. So since isang node lang yan, si 20 mo nandun sa kabilang side. Okay? So this is 40. This is 30. Okay? So paano natin i-resolve yan? So ang gagawin nyo lang, ito, parallel. Ito, parallel. Ito, parallel. So maglagay na lang tayo ng ano ng code natin, no? Halimbawa, this is RX, this is RY, this is RZ. Okay, nakalimutan ko pala ilagay dito yung ano, yung 15 at saka si 10. Pero solve muna natin yon. Halimbawa, si RX. Ano si RX? Ano yung formula yan? 30 times 90 all over 30 plus 90. Anong value nito? 22.5 po. Okay. So 22.5. How about yung RY? Si RY is 40 times 30 all over 40 plus 30. Excuse me, Anong sir. For value? question, Yes po. bakit dun sa taas, dun sa may delta, 20 yung nakalagay, pero nung inayos na natin, naging 30 na siya sa RY?
RY. Ay, Yung sa color pink, mali ako. Ito, 40, 20 lang pala. Sorry. 40-20. Tapos sa baba, kulang. 8 80. lang siya instead of 80. Ayan. Okay, thank you. Medyo ano lang, nami-miss lang natin. Okay? So, thank you for that. Okay, so anong value natin sa RY? 40 times 30 all over 70. Excuse me po. Yan, Yung RY, RY. 20 po yun imbes na 30 po. Nga pala. 20 pala to, sorry. 20. Tapos 20. So, anong value natin dyan? 13.33 po. Ay, ano? 13 13.33. or ano ba yung class? 13 point? 13.33 po. 3. Okay na siguro yan. Anyway, isa lang naman yung digit natin sa taas. So, RZ naman tayo. RZ. So, we have 80 times 35 all over 80 plus 35. Anong value niyang class? 24.35 po. 24.55? 35. Ah? 35 po. 35. 35. So, 35. Okay, so medyo ano ko lang siya. 35. 35. Okay. So ngayon, ano yung itsura ng circuit natin? Wait lang, class ah. Yes po, ma'am. Ay, wait lang. Nasa office ako. Wait lang ah. Ano ko lang tong class ko kasi ano ako. Okay. Okay, class. Narinig niyo pa ba ako? Ililipat ko lang to. Nandiyan pa ba kayo o nagla-lunch na kayo? Ah, hindi. Siguro, bago natin ilipat, simplify muna natin yung circuit natin. Okay lang siguro magpagkasyahin ko rito. Okay? So, ang circuit natin ngayon, ito na itsura niyan. Okay? Ito si 15. Ito si 10. Okay? Tapos yung RX natin is what? Anong value niya? 22.
0.5. Tama? Yes po. Ayan. Tapos ang mangyayari dito, yung ito natin, yung RY, ilagay natin dito. So si RY is 13.33. Tapos itong dalawang to, si RZ, nandito siya sa baba. Ayan. So si 24.35. Ganyan siya. So ilipat natin to. Tapos meron tayong source dito na 120 volts. So simplify natin siya ulit. Lagay natin sa next slide. Copy. Paste. Alright. So ano mangyayari dito, class? So bale, Series parallel po. itong dalawang to, series. Tama ba? Series siya. Yes po. So, X, Y, Z, tawagin natin siyang RW na lang. So, si RW is i-add mo yung dalawang yan. So, ilan yan? 13.33 plus 24.35. Ilan yun? 68, 70, 37.68. Tama ba, class? Ilan siya? 37.68. Tama? So, i-redraw natin ulit siya. So, 15, 10, it's become 22.5. Tapos, pag pinagsama mo yung RW, anong value nun? 37.68. Okay? Ano na next step, class? Itong dalawa is what? Parallel. Okay? So, tawagin natin siyang RZ. So, compute natin yung RZ. 22.5 multiplied by what? 37.7 or 68 na lang. Okay lang yan. All over 22.5 plus 37.68. Okay, compute nga, ano? Plus, ano RZ natin? 14.09 po. 14.09 ohms. Ano na ngayon itsura ng circuit natin? Okay, i-draw natin. Ito yung 15. Okay. Ito yung 10. Tapos, nag-iisa lang to. Ito na si RZ. 14.09. So, lahat yan ohms. Okay? So, mako-compute na natin ngayon yung R total. So, what is the R total? So, ano lang to? Series na lang siya. So, pag series, ina-add lang natin siya. Ay, nangyari doon. Okay? Ay, naka-ano siya? Naka-Bluetooth mode siya. Okay. Okay? So, ito siya. So, ang gagawin mo na lang, i-add mo na lang siya. So, ibig sabihin, we have 15 plus 10 plus 14.09. So, ano yung to R total natin? Pa-compute na, class. 39.09 po. 39.
39.0. 09 ohms. So, pero kung babalikan natin yung tanong, ano ba yung tanong dyan? Anong tanong dyan? Total current po at saka total resistance. Oo. So, since may total resistance na tayo, at given naman yung total voltage, which is actually 120 volts, so ano yung formula ng I? Di ba, B is equal to IR. So, I is equal to what? V over R po. R. So, ano yung V natin? 120 volts all over 39.09 ohms. Tama ba ako? Tama. So, ano yung total current? 3.07 po. 3.07 ampere. Tama? Yes po. Okay. So, pag nakuha nyo to, at nakuha nyo yon, ibig sabihin, meron kayong 40 points. Nakuha nyo ba, class? Yes po. Yan. Okay? So, ang medyo challenging ngayon is the next 60 points. Ewan ko kung may nakakuha sa inyo. Ito. Okay, so medyo paganahin natin ating imagination for this one, no? Kasi medyo mahirap siya talaga. Okay? Ewan ko lang kung may nakakuha sa inyo. Yan. Sige, class. Naglagay ba kayo ng label? Halimbawa, at this node, para hindi kayo malito, A. Ito ginawa akong B. Ito yata ginawa akong C. And this is D. Okay? So, all resistance in ohms. Ano yung mangyayari dyan, class? Pag ita-transform mo yung circuit, ano magiging itsura niya? Okay. So, ganito dapat ang maging itsura niya, no? In this case, hindi given yung voltage kasi ang pinapahanap lang naman is yung total resistance. Okay? So, bali ganito siya. Okay, so ito yung source natin. Okay, which is hindi naman given. Tapos ito siya. So, we have 5. We have 6. Okay? Tapos, ay, ito yung 40. Okay? Hindi ko na ilagay yung ano. This one is 50. This one is 30. Ito is 20. Ito is 60. And this one is 10. Okay? So, nakuha nyo ba, class? Tignan nyo ha. Itong nasa loob, mapapansin nyo, simplify nyo muna siya. Kasi yung 25 saka 25 is naka-series. Tama ba?
Okay? So basically, magiging 50 yan. So isa na lang yung resistor mo dito. Yan, si 50. Mawawala na yon. Okay? Ganon din si 30 saka si 30. Is naka-series sila. So basically, magiging ano na siya. Mawawala to. Magiging isang resistance na lang siya dito. Pag may jumper yan, ibig sabihin di konektado yung dalawang line. So this become 60. Okay? Okay? So nakikita yung 60 rito sa transformation. Hinatak ko to, papasok. Ito. Alambre na to. Hinatak ko siya rito. Somewhere here. Okay? So yung 25 ko, ay yung 50 ko, hinatak ko palabas. Kaya mapapansin nyo yung 50 nandun sa side na yon. Gets nyo ba? So na-retain yung 30. Tapos yung 20 na to, sumama lang siya rito. Okay? So kung papansinin mo yung ano, yung sa C natin, node C, yung 20 natin nakakabit, and then yung D, napunta dito sa gawing ito siya. Okay, so before I continue, na-gets nyo ba ang nangyari, class? May question ba kayo? Siguro, i-redraw natin dito, ano? Yan. Okay. Ito yung 5. Ito yung 6. 5, 6. Ito yung 40. Yan. Okay. Ito yung 20. Okay. So, bali itong isang to, inad ko na siya. Okay. Naging ano na lang siya. 30 plus 30 kasi series. 60. Itong case na dito, inad ko siya. Anong value niya? 25, 25. This become 50. Nandiyan pa ba kayo, class? Nandiyan pa ba kayo? Yes po. Okay. So, ano ba yun ako? Ito yung D. Ito yung C. Okay? So, ang nangyari dyan, okay, hinatak ko yung D. Papasok dito. Pag hinatak ko yan, dire-diretso, mariretain yung 50. Kaya mapapansin yung 50 nandun pa rin siya. Kita nyo? Kasi alambre yan eh. Okay? So, yung 60 natin nandoon. Na-retain siya. Okay? So, yung 50, lumabas siya. Okay? So, kumbaga, nilabas ko yung wire na to, itong 50 palabas, pinasok ko yung node na yon papunta dito sa gitna. So, ito yung nangyari. Naging star siya. Okay? Kaya mapapansin nyo, na-retain yung mga side na iba. Halimbawa, si 40, na-retain yan. Hindi gumalaw. Okay? Hindi siya gumalaw. Okay? Si 30, gumalaw ba si 30? Di ba hindi? Ayun pa rin siya, oh. Okay? So, yung 60 na to, nung hinata ko, nandito siya. Okay? Tapos yung ano, yung 50, nilabas ko, ayun siya. Okay? Yung 10, itong 10 na to, nung hinata ko siya, kasabay pumasok si 10 at saka si 20. Pasok, kaya mapapansin nyo, 10 and 20. Okay? Kaya kaya nagtsura niya. Nakuha niyo ba, class? Kaya dyan, pwede ka na mag-solve, no? Anong gagawin mo? Convert mo si delta, star
to delta. Okay? So, anong next step natin? Okay. Sundan mo natin si RAC. Hanapin si RAC. RAC. So, this is what? 10 times 60 plus what? 60 times 20 plus 20 times 10. Anong opposite nun? Nung RAC? 60. 60. So this is what? 33.3. Okay? Next, how about RBC? RBC. So kopyahin na natin yung sa taas. So 10, 60 plus 60 times 20 plus 20 times 10. All over, ano opposite nun? Yung RBC. 10. Tama? Kaya opposite nito is yung 10. So this is 200 po. 200 ohms. So next, si RBA o RAB na lang. So kopyahin lang natin yung taas. So 10 times 60 plus 60 times 20 plus 20 times 10 all over and opposite nun. RAB. 20. So ano sagot dito? 100. Okay. So ngayon, na-convert na natin siya. Anong magiging itsura niya ngayon? Okay, lipat natin to. Para hindi tayo maligaw. Sa next slide. Okay naman. Okay. So itabi natin dito. So bali ang itsura lang naman yan, ganito class, no? Okay. Ito yung ating 5. Ito yung ating 6. Okay. So mariretain pa rin dyan yung 40. Okay. So ngayon, mawawala tong star, mapapalitan ng ng delta. So yung delta natin kanina, hindi ko na isulat, no? Ito siya. Wait lang. Tama. Ito siya. Ito yung RAC. Ito yung RBC. Ito yung RAB. Yan. Parang ganun ulit nangyari. So si RAB, pumarallel siya dito sa what? RAB is what? 33.3. Okay? Tapos, ano pang nangyari? Yung 50 mo, pumarallel naman si what? RAC. Ano ba? RBC or RAC? RAB is... Mali, 100 pala to. Mali ako. This is... Ano ba? RAB is 100 pala to. 100. 50. So si RAC is 33. Ito yung 33. 33.3. 33.33. Okay. Tapos dito, may original tayo sa labas na what? 30. Tapos pumarallel si what? 200 po. BC, CBC. Tama ba? BC.
So this is 200. O yan. Okay, ito yung node 1, 2, 3. Tapos close natin ito. Ito yung voltage total natin. Hindi naman given eh. Kasi pinapahanap lang dito R total. So, anong mangyayari class? Ito is parallel. Ito is parallel. Ito is parallel also. So, Sir. ganun gawin natin. Sir, This is Rx. Yes, ano yun? excuse me po. Si RAC 33.33 pa. Mali ako dito. CRA. RAC lang po. May extra 3 sa decimal po. Ganito. Yes po. Okay, so 33. So may 33 pa tayo doon. Okay, so Rx, Ry, Rz. Hanapin mo natin si Rx. So si Rx is 40 times 100 all over 40 plus 100. Anong value niya? 28.57 po. 28.57 or simply 28.6, no? So Rx, si Ry naman. Ry is 33.33 times 50 all over 33.33 plus 50. Anong value nito? 20 20 ohms. 20 ohms. Plus si Rz. Rz is what? Rz. 200 or 30 times 200 all over 30 plus 200. Sorry, 200. Parang 600 siya. 200. Ilan siya? 26. 26.09 po. 09 or 1, no? 09 or 1 na lang. Okay. Ngayon, ano na itsura ng circuit natin? So, bali ganito na lang siya, no? Total voltage. Ito pa rin yung dalawa dito sa dulo. Si ano ba to? 5 and 6, tama ba? 6. So, ito, nasa gitna natin. Sino to? Si Rx, tama ba? Yes Ano po. Rx natin? 28.56. Tapos yung dalawa, magkadugtong na. Si Ry, tapos at saka si Rz. Yan, ganyan ang mag-itsura niya. Okay? So si Ry is 20 ohms. Lahat na naka-ohms. Sino yung isa? Ano to? RZ po. Rz? Hindi. Tama. 26, tama ba? Yes po. 26.09. Yan. Tapos, ano ba? Subukan ko to. Itong dalawang to is series. So, i-add mo siya. So, pag in-add mo siya, ang circuit mo ngayon, ganito yung tsura niya. Di pa tayo natatapos. Okay? So, we have 5. We have 6. So, we have 28.56. And then, pag in-add mo yung dalawang yun, isa na lang siya. Okay? Tawagin na lang natin siyang RW. So, RW is what?
uh, 46.09. 46.09 ohms. Okay. So, hindi na pinapakuha yung current, R total lang. So, kaya na ba natin kunin R total? Kung didiretso nyo, di pa siguro, no? Ang next is, itong dalawang to, parallel. Okay, so i-resolve mo natin yan. Tawagin natin siyang RT. Okay? Hindi RT, R total na pala yan. RY. RYCU, RU. Or R victory na lang, R victory. Okay? So, i-resolve na natin. Ano yung RV? So, RV is equal to 28.56 multiplied by 46.09 all over 28.56 plus 46.09. Ano yung RV natin? 17.63 po. Okay. Again, 17. Tama ba? Yes po. 17.63. Point 63. 63. Oh, ano na itsura ng circuit natin? So, meron ka dyan, meron ka dyan, meron ka dito. So, 6, 5, and then 17.63. So, mapapansin nyo, kata natin, pink. Itong buong to is series na. So, ang gagawin mo na lang is what? I-add mo na lang siya para makomment total. So, therefore, our total is equal to 5 plus 6 plus 17.63. So, this is equal to what? 28.63 po. Okay, 28.66 ano naman? 6, 5, no? 63. 66, 63 po. 63. Okay? So, ang ibig sabihin yan, yan yung ating final answer. This one. So, our total, lagyan mo na ito. Therefore, our total is equal to 28.63. Yan. So, pag nakuha niyo ito, 60 points. May nakakuha ba sa inyo? Ako po, sir. Sino yun? Abronero po. Abronero. Wow. Galing ah. Okay? So, I think before we continue with our next lesson. Ang next lesson natin kasi class ano na eh. Si Kirchhoff's law. Tama ba ako, Kirchhoff's law? Or magsisimula tayo sa tatawag natin na network theorem. Yan. Network theorem. Theorems. Okay? So we will start with Kirchhoff's law. Yan. So we have actually two law under ng Kirchhoff's, no? Kirchhoff's. So number one is yung tinatawag natin na Kirchhoff's current law or KCL. Yan. Tapos yung isa naman is yung ating B is yung Kirchhoff's voltage law o KVL. Yan. So, provide na lang ako ng PowerPoint regarding this one. So, can we then actually
yung mga kailangan nyo lang malaman dito is yung mga sign convention, okay? Narinig nyo ba ako, class? Yes po. Okay, so maglagay tayo ng note dito, no? When it comes to sign convention, okay? Okay. So, ang gagawin lang natin dito, tingnan yung ano, yung, halimbawa, yung current. Ano, paano siya positive? Okay? So, ibig sabihin, kapag siya ay entering, okay, a junction. Okay? Negative siya, yung current mo, kapag, what? You are leaving a junction. Yan. Okay? This is under the, ano, the KCL. Okay? KCL to, KCL. Sa KBL naman, okay? Okay, yung voltage mo, sign convention, okay, sa KBL, sign convention, all right. So, for voltage rise taken, positive, voltage drop, negative. Okay, sulat ko na lang dito, no? Okay, note na lang. For voltage rise taken is positive. And voltage drop taken is negative. Okay? So, ibig sabihin nito, class, ito, okay, note ko dito, no? Yung voltage is a combination of I multiplied by R. So, ibig sabihin yan, IR drop, or this is basically a voltage drop. Okay? Trace natin siya, no? Tracing along the element. Okay? Later on, makikita nyo siya. That passes through, okay, the resistor. Okay, is positive. And it is negative if it is against, ang pa-spelling ko, against the trace. So, later on, malalaman nyo kung anong ibig ko sabihin nito, ano ba yung, bakit siya nagiging positive or negative. Ibig sabihin yung assumption ng flow ng voltage. Alright? So, let's have, itong yellow na to, kanina pa to. Siya nabubura. Anyway. Okay. Subukan natin yung simple na circuit lang. Okay? So, mag-break muna tayo pagkatapos ito. Draw ko lang, class, ha? So, gawa na ako dito ng, ng circuit. Okay, so positive, negative, positive, negative. Kunyari man, series of battery. So, say for example, here, the energy or the voltage given is 24 volts. Okay? Tapos meron tayo ditong RA. Okay. Then we have RB. And then we have another source on the other side. Okay. Say, sabihin natin si ano na yan. B.
say 26 volts. Okay. Then we have this one. Okay, tawagin na lang natin siyang RA, RB. Ito yung load natin na sa gitna, RL, or the load. Okay? So say ang ano natin, ang value ng RA natin, say for example is 0.4 ohms. And then the value of RB is also 0.4 ohms. And the RL value is 0.8 ohms. Yan. So, ang question dito is find, okay, the value of current A and current B. And the current at the load, yung load natin sa IL. Okay? Also, find also the power delivered to the load. O ito yung ano load natin. Okay? So maganda mag-start siguro by leveling ano yung mga kailangan natin i-level, no? So sa case na to, say for example, this is our junction, the node A, and then we have the node B. Okay? Tapos, yung flow ng currents is, ang convention ng flow ng current is negative. This one is negative, yung maliit na line. So terminal, this is positive. Yung maliit is negative, yung mahaba is positive. Okay? So ang convention of flow ng current is that way, no? Negative and positive. Alright? So, tingnan natin yung flow ng current. Okay, so here one is assumption natin pag ano, negative positives, pag ganyan ang flow niya. So tawagin natin tong current na to, ano ba? A. Okay? IA na lang tawag natin sa kanya. IA na lang. Tapos pag ganon, IB. Siguro ito, IL. Okay? So, ilan yung ating ano dito, possible na equation. So, dalawa yung ating loop. Okay? So, dalawa rin yung ating equation. And then, kung merong mga, ano doon, mga missing na value, saka lang tayo magde-derive ng another equation. Okay? So, ito yung first step natin. Okay? I-assume muna natin yung ating loop 1 here and loop 2 here. Okay? So, assumption is lahat tayo clockwise. Okay? Huwag yun na muna intindihin yung negative, positive, kasi nandun yan, no? Kasi dito, kasi kailangan consistent ka. Ang first loop mo, nag-clockwise ka, dapat sa second loop, clockwise, third loop, clockwise, etc. Kung gusto mo naman gawin, lahat naka-counterclockwise, walang problema. Okay, this is just an assumption of the flow, no? Okay, so you can start at, okay, sabihin na natin at junction A. Okay, KCL. So ano ibig sabihin nun? Diba? Sabi kanina, lahat ng pumapasok sa junction is positive. So, therefore,
si IA daw, okay, papasok doon, is positive yung sign niya, plus yung IB. Lahat ng papasok sa junction is positive, lahat ng palabas, negative. So si IL palabas sa junction, kaya negative siya. So this is equal to 0. So therefore, si IL is simply equal to IA plus IB. So this is our equation 1. Okay? So then we start with at loop 1. Okay? Clockwise. So anong gagawin natin dyan? Okay? So gagamitan natin siya ng KBL. Okay? So ngayon, voltage naman i-consider natin. Since negative positive is the conventional current, so ibig sabihin positive yung 24 natin. 24. Okay? Is equal to what? Ano yung dadaanan niya? Makita ko lang, no? Mas light na color. Ayan. So, nagsimula siya rito. I-trace natin, trace kung ano yung mga babanggaan niya. Ayan. Okay? So, basically, itong resistance na to, ang voltage yan is what? Voltage drop. Ano ibig ko sabihin, class? Okay, so, huwag natin shortcutin. Isa-isahin natin. Saka muna to. Okay? Balik tayo. So, ibig sabihin, ang voltage is what? IA. Yung nagpo-flow dito is IA saka RA. Gets nyo ba? Okay, lagyan ng equation. So therefore, imbis sa 24 yan, si AA daw, okay, is equal to IA RA plus, diretso natin. Ano yung dadaanan niya? Okay, plus, bakit siya plus? Kasi sumang-ayon yung flow ni IL dito sa clockwise direction natin. So this become what? IL RL. Kasi Kirchhoff's voltage to tayo eh. Puro voltage tayo eh. KBL. So, pag plug in natin yung mga values, this become 24. Tama ba? Is equal to, what is, IA, IRA. So, mangyayari dito is what? 0.4 IA. Inuna ko na lang siya. Plus, ano to? 0.8 yung value nito, yung resistance, IL. Tama ba? Yan. Okay. So, ito yung magiging equation 2 natin. Okay? Lipat natin tayo sa kabila side. At loop 2. Okay? By KBL. Okay? So, mapapansin natin ay yung direction ng assumption natin babangga dun sa positive side. So, kukontra siya. Kasi ang normal flow ng current should be negative, positive. Since bumangga siya dyan, sa flow na dyan, negative yung sign ng ating EB. Okay? So, minus ILRL. Bakit? Kasi ganun clockwise tayo, di ba? So, bumangga siya dun sa direction ng flow ng IL. So, minus na naman yung sign niya. So, this is IL
RL. Okay? Minus, bumangga siya dun sa arrow ng IB. Kaya naging minus din siya. So, anong mangyari? Minus IB RB. Okay? So, is equal to 0. Okay? So, sa case na to siguro, if we want to, eliminate yung signs na negative, siguro pwede mo namang i-multiply yan times -1, both side. So, masisimplify mo siya. So, magiging positive na siya. Okay? Both side, both side. Negative dito, negative din dito. Okay? So, para mawala yung mga negative sign. So, magiging plus sign yan. So, therefore, we can start now. Siguro, simplify ko muna to. No? Anyway, ganun din naman siya. Okay? So, pag nilipat ko tong yung ibig ko sa kabilang side, positive, mariretain siya negative times 1. Okay, date. Para mawala yung 0. Anyway, pwede mo na i-plug in dito, no? Value is 26 volts is equal to 0.8 yung value ng IL, yung resistance ng load, plus, okay, layo, plus 0.4 IB. Okay? So, ito yung equation natin, equation 2, 3. Ito yung equation natin. Now, sabi natin, from equation 2, pwede tayo mag-derive from 2. Lagay ko na gano'n. Pwede natin sabihin IA, derive natin to, is equal to 24 minus 0.8 IL all over 0.4. Okay? Kasi nag-eliminate tayo ng variable. So, gawin natin tong equation, ano ba to? Gawa tayo uli ng another one, no? Say, from equation, say, 3. Okay? Ito yung equation 3 natin. Derive tayo ng IB naman, IB. So, IB is equal to 26 minus 0.8 IL all over 0.4. Okay? Gagawin ko dito. Siguro 1, 2, 3. So equation 3, equation 4 na to, no? So I can say this is equation 4. Kasi from equation 3, na-derive ko, so I have equation 4. So paano din lang tayo maligaw? Okay. So, ilipat natin sa ibang isang slide. I-retain ko lang itong Diyan pa ba kayo, class? Yes po. Yan. Okay. Tuloy natin, no? Throw. Ay, wait lang. Mga katok, sino yan?
Pwede. Okay. So, let's continue, no? Sino ba ako? Nagdala ko yung mouse ko. Ito. Yan. Nasa na ba tayo, class? Sa equation 4. Kung gawin natin siguro, say, substituting, ano na lang, no? Equation, say, 1 and 4. Substituting equation 1 and 4 to equation 1. Hindi ako makakilos. Yan. Wala na ako space. Okay. So, equation 1. Ano ibig ko sabihin, class? Okay, so i-write natin dito yung ano, yung another equation. 24 minus 0.8 IL all over 0.4. Okay. Plus 26 point, tama ba yun? 26. Okay, 26 pala. 26 lang siya. Minus minus L. Yan. All over 0.4 is equal to IL. Okay, tingnan natin kung nasundan yung class, ha. Originally, ang equation 1 natin is, nasaan siya? Ito. Ay, hindi ko nasundan, hindi ko nakopya. Wait lang. Ayun. So, equation 1 natin. Yung IL. IL, saka, ayan. Paste ko dito. Yan. Okay. Tignan nyo, class. Ito is what? IA, tama ba? This is IB. Equation 4, and then this equation 2. Okay? So, i-substitute natin dito sa equation 1. So, ang nangyari dito, ito yun. IL is equal to what? Ito yung IB. Ito yung, draw. Okay. Ito yung ating IB. IB tuloy. IA, tama ba? IA. Ito. 24 minus 0.8 IL over 4. Tapos si IB naman, ito siya. Okay. Tapos ito si IL. So, plus. Ito yung equation 1 natin. Kung matatandaan nyo. Sinubstitute na natin yung derive na natin equation, no? From the equations, no? Can you still follow, class? Okay lang. Ayan. So, Diyan pa ba kayo? Yes po, dito pa. Okay. So, ang next natin, parang fraction lang yan, no? So, yung common denominator natin is 4. And then, this will yield 2. Pag sinimplify natin siya, shortcut ko na lang kasi alam nyo naman mag-add lang naman to. Kasi ang common denominator niyan is 0.4. So, ang may iwan sa taas is 50 minus 1.6 IL. Anyway, ano man siya eh. Common naman yung, isa lang naman yung missing variable. Okay? Is equal to IL. Yan. So, pag titignan mo siya, actually,
i-cross multiply natin yung 0.4 dun sa kabila. So this will simply become, parang ano lang siya, 50 minus 1.6 IL, tama ba? Is equal to 0.4 IL. Yan. Then lipat-lipat lang. So we have 50 is equal to 2 IL. Okay? So therefore, IL is equal to 25 ampere. Ang laki. Okay? So, ngayon, paano natin makukuha yung yung current IA? Paano natin makukuha si IA? So nakuha natin si IL, palit tayo ng volt, yan. Now, nakuha na natin, hindi nagbago. Now, nakuha na natin yung yung value ng, yellow lang muna. Yung value nito. So next kunin natin yung value ng, okay. Hindi, ito naman para iba. IA. Paano mo makukuha yung value ng current A? So basically, from equation 4, no? From equation 4, lagay ko na lang siya, equation 4. Kung matatandaan nyo, IA is equal to 24 minus 0.8. Ano yung IL natin ngayon? 25. Di ba? So, divide mo siya sa 0.4. Okay? So, simple lang. Ang IA mo ngayon is equal to what? 10 ampere. Okay? So, meron na tayong value ng A. Next naman is IB. So, si IB naman is from equation ano to? Ano yung IB natin? Equation 4. Equation 4. Tama. Ito hindi ko nilagyan ng equation. Siguro ilagay ko 5 na lang to. So, this is supposed to be equation 5, no? And then from equation 4, okay, so IB is equal to 26.08 times 25 all over 0.4. So, therefore, IB is equal to 15 ampere. Okay. So, lahat ng I nakuha na natin. So, ang kailangan natin is, ano daw yung power delivered sa IL? So, simple lang. Hanapin natin yung formula ng power. So, I think we can use the power delivered from the load. Ito. So, this is ano yung load power dyan is simply, I can use IL times BL. Okay? Or I can use IL squared RL. Okay? So, I think dito sa ating case, the PL is simply 25 ampere, no? Ampere yan, di ba? Okay, squared. Okay? Kasi 25 yung ano natin eh. Yung IL natin eh. Tapos, yung load ng IL is 0.8. So, yun yung gamitin natin. And then 0.8. So, therefore, the power delivered sa load natin is what? 500 watts. Or pwede rin 500 joule per seconds. Or simply ano na lang, 500 watts. Yan. Yun yung PL natin. Anyway, this is our final answer, no? Yan. Ayun yung class, yung medyo mahirap sa ano. Actually, pinakasimple pa lang to sa Kirchhoff's, no? As we move on, mapapansin nyo, gagamitan na natin siya ng iba't ibang klaseng
mathematical approach, no? Halimbawa, minsan kailangan mo siyang gamitan ng basket method o yung determinants, no? And then sometimes kailangan din gamitan ng mga tawag doon, elimination method, tulad ginawa natin kanina, or possible, minsan sumisingit si calculus, pero try natin doon sa pinaka-basic lang muna. Okay? Bigyan ko kayo ng simpleng work mamaya, no? Assignment lang ng card chart. Nag-meet tayo is sanay na kayo dito sa mga equation na to. Kasi parang may algebra pa siya sa simula eh. Nandiyan pa ba kayo, class? May stop, may no? Naputol na yata yung blue book ko. So check our attendance, then wait later for your work, no? Isang lang naman, isang problem lang. Yeah, para lang kayo, magamay niyo yung per chops. Okay? Aha. Nandiyan ba si Antonio? Antonio? Wala. Balino? Wala rin si Balino. Okay. Opo. Present po. Yes, go ahead. Present. Present sino? Si Balino? Opo. Okay. Si Banyares? Wala. Blasco? Blasco? Tulog. Bobis? Present Sir po. Banyares po, present, sorry. Anong ginagawa mo, Banyares, ha? Bobis? Bulay? Okay, Bulay. Nasi Bulay? Bulay, Dan. Present po. Okay, Chua. Present, sir, present. De La Cruz. De La Cruz? Wala. Elorta? Present, sir. Esguera? Esguera? Wala Present. Okay. Pabronero? Present po, sir. Okay. Gliponeo? Gliponeo? John Mark? Lingad? Lucena? Lucena? Wala. Malyari? Malyari? Kenan? Christopher? Wala. Naibe? Naibe? John Rich? Wala Yes, rin. Ay, Sir, Jan- present. Ramirez? Luisa? Jane? Ramirez? Wala rin. Relox? Adrian? Present po, sir. Present po. Rivera? Lester? Rodriguez? Hajime? Rodriguez? Rosel, andyan. Present po. Santos? Present po. Okay, Sarte? Sarte, James Edward? Wala. Tolentino, Carlo? Tolentino? Tumagan, Alexander? Present po.